first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Apat ang sugatan ng mahulog sa bangin ang isang bus sa Morong sa Bataan. Nawalan umano ito ng preno kaya paatras na dumausdos sa kalsada. Tumama pa ang bus sa puno at tubo ng tubig. Panuorin po ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakailag yung military. Pagewang-gewang na dumadausdos paatras ang shuttle bus na ito sa Corregidor Road sa Subic Bay Freeport sa Morong, Bataan. Pagdating sa kurbang bahagi ng kalsada, maswerteng naiwasan ang isang grupo ng siklista. Ang driver ang may-ari ng dashcam. Panay naman ang pagbusina para abisuhan ang iba pang motorista. Maya-maya pa, tumama sa mga puno bago nahulog sa bangin ng bus. Tinamaan din nito ang isang tubo kaya sumirit ang tubig. Batay sa investigasyon ng pulisya, papasok na sana sa trabaho ang mga sakay na empleyado ng shuttle service nang bigla umanong mawalan ng kontrol ang driver. Yung bus po nila is na-stuck po yung accelerator pad at hindi na po na-control ng driver kaya po tuloy-tuloy po ito pababa, hindi na po siya nakapagpreno. Apat na sakay ang sugatan, hindi naman nasaktan ng driver. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PNP Highway Patrol Group, mahigit 25,000 aksidente ang naitala sa mga probinsya mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Sa mga buwan na yan, pinakamarami ang naitalang disgrasya sa buwan ng Abril na sinundan ng buwan ng Marso. Noong 2023, sa buwan ng Mayo naman pinakamarami ang nadisgrasya. Panahon kung kailan maraming bumabiyahe, marahil ay para magbakasyon. Kaya paalala ng autoridad sa mga motorista. Paalala lang po sa ating mga kababayan na magdoble ingat po lalo na po yung mga driver. Lagi po nating ugaliing i-check ang ating mga minamanayong sasakyan lalo na po ito mga bus bago po tayo bumiyahe para maiwasan po natin yung mga ganitong aksidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Posibleng lalong maging maalinsangan kung umulan ayon po sa Pag-asa, lalo kung sandali lang ito. Nabanggit yan sa gitna ng umiinit ng panahon na pumalo pa sa 43 degrees Celsius sa Vera, Catanduanes. Ang mga paalala ng Department of Health kaugnay niyan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa patuloy na mataas na heat index sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang nararanasang sobrang init ng panahon. Ang mga batang ito sa Baseco Compound sa Maynila, ipinaset up sa mga magulang ang isang portable pool. Simula po kahapon sobrang init kaya po kami ng swimming pool po para sa mga bata. Ngayong araw, 5 lugar sa Pilipinas ang nakaranas ng heat index na may tuturing na nasa danger level o mapanganib. Kabilang dyan ang Vera, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, San Jose Occidental, Mindoro, Baler, Aurora at Etiague, Isabela. Bagamat may posibilidad na umulan dahil sa thunderstorms, hindi raw nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan ng saglit, mas nagkakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index. Binibigyang babala, lalo na yung may mga karamdaman dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo at iba pa. Ang 69 anyos sa si Baby Katan may alta presyon. Kanina, nasa labas siya para magpahangin. Mainit para kaming puputok. Kaya dito kami. Ganyan din ang gawin ng 83 anyos sa si Leonora Villasor na may alta presyon din. Lalo't umabot sa 41 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Iloilo City at Roa City sa Capiz kahapon. Tigahalong ka nga, madayan-dayan ka nga makita mong mabugnaw, kapangayab-kayab ikaw. Paalala ng Department of Health,
Siguruhing uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, no, parang bang ma-frustrate ka, baka paypay ka ng paypay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung stroke. Mas maiging light-colored at mas maluwag na damit ang suot para mas presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirik ang araw at laging uminom ng tubig. Huwag ding biglang punta sa malamig o mainit na lugar. Huwag ho tayong mabilis palipat-lipat sa init sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng stress sa katawan, yung mga may hika na titrigger yung asthma. Ngayong pataas ang heat index, dapat bantayan ng heat stroke, dapat may hydration at heat break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Kung maaari kang maghilamos at magbabasa ng ulo kasi mainit na, that's important as well. Ang MMDA, ipinapatupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcers at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas na sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ang Bureau of Corrections, bumili na ng sando para sa mga PDL at sinigurong may sapat na tubig sa mga selda. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Walang takas kahit halos 2 dekadang nagtago at nagpalit ng pagkakakinlanlan ang isang dating intelligence personnel ng pulisya na nahaharap sa kasong murder. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Hindi na pumalag ng arestuhin ng Makati Police ang lalaking ito na nahaharap sa kasong murder sa Makati noong pang 2006, na nahaharap din sa kasong robbery and direct bribery sa Maynila at kidnap for ransom sa iba pang rehiyon. Nag-match ma'am yung kanyang dating fingerprint nung siya pa ay si Mr. Arnald Bagisi na using now the Nico Garcia. Ako din ay kumbinsado dahil dan sa mga old pictures niya, sabi nga ma'am, since hindi naman siya nagparetoke, yun pa rin naman. Naging malaking hamon daw sa mga otoridad ang paghahanap sa suspect dahil nagbago raw ito ng pagkakakilanlan. Dahil alam niya ma'am, kaya nagbago din siya ng pangalan. Meron siyang live birth certificate ma'am at nagkuha ma'am siya ng late registration. Nakalabas pa ng bansa ang suspect matapos ang mga kinasasangkot ng krimen, pero natuntun siya ng mga otoridad matapos ang 20 taong pagtatago. Sa surveillance video na ito nung Lunes, nakita nila ang target. Inamin niya rin talaga na patago-tago din siya, wala din siyang permanente na pinupuntahan. Kinumpirma ng suspect na dati nga siyang pulis at 14 na taong nagsilbi bago nagtogo nang tanungin kung bakit siya naharap sa iba't ibang kaso. Trabaho lang. Sa trabaho ko. At dahil sa trabaho lang yun. So, kumbaga nagawa mo yun in connection sa inyong work. But you knew na meron kayong mga warrant of arrest. Alam niyo. Pero hindi niyo naisip ko. Hindi niyo naisip. Wag na po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Patay nang natagpuan sa Bukidnon ang 2 piloto ng fighter jet ng Philippine Air Force na nawala nitong Martes. Wasak naman ang eroplano. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang ilang oras na pagalugad, natagpuan sa masukal na Mount Kalatungan sa Bukidnon alas 11 ng umaga ang FA-50 fighter jet na nawala madaling araw ng Martes. Wasak na wasak ito habang patay namang natagpuan ang 2 piloto nito. Hindi muna pinangalanan ang mga piloto pero may karanasan at qualified na mga ito ayon sa Air Force. Unfortunately po, may indication na hindi po nakapag-bail out ang mga pilots. May iba-ibang versions pa ngayon. Yung iba sabi nakaupo, yung iba sinabi thrown out of the aircraft yung ano. Sa paunang investigasyon, tumama sa mga puno ang eroplanong may tail number 002 nang bumagsak ito. Magsasagawa sana ito ng night tactical operation laban sa New People's Army sa Bukidnon, pero nawala ng kontak sa mga kasama nitong FA-50 bago pa makarating sa lugar ng operasyon. They provide air support to our ground troops. They deliver the necessary firepower from the air. Ang bumagsak na eroplano ay pareho sa mga eroplanong nagbagsak
ng mga bomba sa mga kuta ng Maute Terrorist Group sa Marawi. Ginagamit din ito sa anti-terrorist operations, joint patrol sa West Philippine Sea at naipadala rin sa pitch black exercise na sa Darwin, Australia. 12 lahat ang FA-50 fighter jets ng bansa na binili sa South Korea mula 2015 hanggang 2017. Pero habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng FA-50, grounded o hindi muna pinalilipad ang iba pang fighter jet. We really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Hindi rin masabi ng Philippine Air Force kung apektado ng crash ang planong magdagdag pa ng 12 FA-50 para makumpleto ang isang jet fighter squadron. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa Caloocan, nalambat ng mga otoridad ang itinuturong ng halay sa anak ng kanyang kinakasama. Ang pagtatapos ng kanyang 1 dekadang pagtatago, tinutukan ni John Consulta, exclusive. Tayo ka. Huli ng puwersa ng Women and Children's Desk ng Manila Police District ang 53 anyos na suspect na ito sa kanyang pinagtataguan sa Caloocan City. Isang dekada umanong nagtago ang suspect na kinasuhan ng panghahalay sa anak ng kanyang kinakasama sa San Andres, Maynila. Nagtago muna siya sa may Cavite, tapos lumipat siya sa Caloocan, sa 3 barangay, palipat-lipat siya doon. Sa tulong ng isang informante, natunto ng MPD ang kinaroroonan ng wanted na suspect. Hindi ko nagawa po yun, sir. Ano ko na lang sa kanila, sir, sana patawad nila ako. Women's Month ngayon, and we are placing emphasis sa pagkahabol dito sa mga suspects natin na may mga kaso mga rape. Ang kumuli pa rito ay mga kababaihan na operatiba natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagmurang bigas, langis at singil sa kuryente ang nagpabagal sa pagmahal ng bilihin nitong Pebrero. Pero iniinda pa rin ng ilan ngayon ang mahal na gulay at karne. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo mula 2.9% noong Enero sa 2.1% na lang nitong Pebrero. Pinabagal yan na nagmurang gasolina at diesel, nagmurang singil sa kuryente at bumilis pang pagmura ng bigas na nagsimula noon pang nakaraang taon. Mas ramdam ang pagbagal ng pagmahal ng bilihin ng mga pinakamahihirap sa bansa dahil karamihan sa nagmura ay yung mga binibili nila. More than half of the expenditure ng mga nasa bottom 30% pumupunta sa food. Dahil yung food ang main reason ng pagbagsak ng inflation, yung bottom 30% natin is highly affected. May mga nagmura man noong Pebrero, may mga iniinda pa rin ang mga nakausap ko ngayong araw. Yung bigas po bumaba pero yung iba pong bilihin kagaya ng manok, baboy, masyado pong mataas. Tsaka yung ibang klase po ng gulay at tsaka yung mga sibuyas. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa ang presyo ng bigas pero nananatili namang mataas ang presyo ng ilang gulay pati na ang karne ng baboy. Maaari raw makatulong kung magtatakda din ng maximum SRP sa baboy na umaabot hanggang 480 pesos ang kada kilo ngayon sa ilang pamilihan. We expect for pork to have the same thing na pag nagkaroon siguro ng maximum suggested retail price then for pork, it might lead to a deceleration or even a negative inflation for pork. Sa Marso pa planong ipatupad yan sa pork, pero ngayon pa lang ay nagmura na ang karning baboy ayon sa Department of Agriculture. Kasi yun nga, nagkaroon na ng agreements ang mga stakeholders ng hog industry that there should be reduction in prices. Pag bumaba naman yung dealer dyan, kakayanin namin magbigay ng gano'n. Kung halimbawa na hindi na sila bumaba ng mga ganito, wala, tuloy-tuloy kami ang presyo namin na ganyan, mataas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inaasahang bababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong buwan.
Ayon po sa Presidential Communications Office, sinabi ng Department of Agriculture na sa March 10 ay inaasahang bababa sa 350 to 360 pesos per kilo ang kasim at pigi, habang 380 pesos per kilo naman ang liempo. Paliwanag ng DA, dahil po yan sa kasunduan nila sa mga stakeholder ng hog industry na magbaba ng presyo. Ang bigas naman na nasa 49 pesos kada kilo ngayon, inaasahang bababa sa 45 pesos kada kilo sa March 31. Isa raw sa mga dahilan yan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Midweek chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Binibining Marikit star, Ashley Rivera. Ashley! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Tunay na role model ang ilang celebrity na ginawa ng pagkilala ng Bureau of Internal Revenue, Quezon City dahil sa pagiging top taxpayers ng lungsod. Kabilang dyan sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at its Showtime host, Vice Ganda. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa ginanap na 2025 Regional Tax Campaign Kick-Off, pinarangalan ng BIR Quezon City ang top taxpayers sa lungsod. Kabilang dyan si Kapuso Primetime King at Family Feud host Dingdong Dantes na nagpaalala sa kapwa niya taxpayers. Digital na lahat ay online, mas napapabilis na ngayon ang ating obligasyon. Kaya wag po natin kalilimutan, malapit na April 15. Bayad po tayo ng tama, wastong buwis, syempre dahil mapupunta po ito para sa ating mga kababayan. Kinilala rin bilang top tax-paying media personality ang Kapuso Royal couple na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Thank you po, maraming salamat at sana maging magandang ehemplo itong mga ginagawa namin para makapagbayad din tayo ng maayos sa tax at pinaka-importante siguro makapagbayad sa oras siguro para wala tayong maging problema. Gusto ko lang kayong i-remind na magbayad ng buwis sa tamang oras bilang isang responsible na Pilipino. At sa April 15, huwag niyo hong kakalimutan. Top taxpayer din si Kapuso comedy genius Michael V. at Bea Alonzo na nagpadala ng video message dahil hindi nakadalo sa event. Kabilang pa sa pinarangalan si Vice Ganda at iba pang host ng It's Showtime. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis? Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., mahalaga ang pakikiisa ng celebrity sa kanilang tax campaign na buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.